Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Filipino community. Nanawagan si Father Robert Reyes sa mga Katoliko na maging aktibo sa pagtutol sa posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Ayon kay Reyes, hindi na dapat hintayin na mahalal o maupo sa pwesto si Sara Duterte bago magsalita. Aniya, nararapat ng kumilos ang mga Katoliko ngayon pa lamang dahil isa itong moral imperative. Sinabi din ni Reyes na siya at iba pang mga pari ay nakatanggap daw umano ng mga banta noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, nais umano ni Reyes na muling mapunta sa mga personalidad na iniugnay sa Liberal Party o sa tinatawag na dilawan ang kapangyarihang pampolitika. So, inamin din niya na mga dilawan, kakamping ang gusto ni Father Reyes na maging Pangulo sa 2028. Okay. Sa mga kapatiran nating Katoliko na I think ang Katolik sa ating bansa ko mga nasa 80%. Estimate ko lang yan ha. And I believe karamihan sa mga DDS ay mga Catholics. BP Sara is a Catholic herself. Di ba? So, bahala si Father Reyes kung may makikinig, kung marami bang susunod sa kanya. Kasi ngayon pa lang daw, ang gusto niya is dapat mag-ingay ang mga Katoliko para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. So, anong ibig niya sabihin? Siguro sa impeachment. Kasi the only way na mapigilan ang pagtakbo ni BP Sara sa 2028 ay kung makonvict siya sa kanyang impeachment trial. So, suggestion ko lang kay Father Reyes, ang kausapin niya ang prosecution, House prosecution. At galingan ng mga prosecutors ang pagpresenta ng ebidensya para ma-convince nila ang mga senator judges na boboto ng conviction ni BP Sara. That's the only way na mapigilan. Kasi kung mag-ingay lang, mag-ingay, wala rin. Kasi ang kapangyarihan ngayon para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028, nasa kamay ng 24 o 21. I don't know kung saan tayo magbilang. 21 na senator judges. Ang challenge ngayon kay Father Reyes, and I believe, itong 21 na senator judges, karamihan ito ay mga Catholics. Ang hindi lang Catholic dyan na alam ko si Senator Robin Padilla, si Senator Alan Peter Cayetano dahil born again siya. Sino pa ba? Wala. Basta ka. So, pag maraming senator judges na mga Roman Catholics ang makikinig, susunod sa panawagan ni Father Reyes, ayun, magtatagumpay siya. But may nakikinig pa ba kay Father Reyes? Marami pa bang tignan natin dito sa reaksyon ng taong bayan. Dito na lang 14,000 ang nag-react. 11,000 ang tumatawa, 1,600 ang galit, 848 lang ang nag-like.
nasa 93% hindi naniniwala dito kay Father Reyes. So, anong magagawa ng inyong panawagan, Father Reyes? Osmondo Habonete. The running priest is running out of his man. Elson Galon. Bad ka, Father. Sorry for the word. Jose de la Paz. The running priest can outrun Sara Duterte. Bernard Loizaga, paring Polpol, walang pipigil sa'yo. The running priest, Reyes, the vendor priest, Flavio. Klaro ning giango-ango. Demon disguised as a priest. Ito, binabasa ko lang itong mga comments. Who you? The demon priest attack again. Father, may maleta ka rin ba? Ang tanong, kaya nyo ba? Yes. Ha ha ha. Even a priest can never change the destiny of an individual. The modern day Judas. Try niya kung kaya. Bakit naman hadlangan? Tumakbo ka rin. The devil priest. Padre Damaso is real. Takbo ka rin, Father, sa 2028. So, kahit anong gawin ninyo, sa ginagawa kay BP Sara na ginigipit, impeachment trial, kaso kaliwat kanan, anong nangyari? Mas lalong minamahal siya ng mga Pilipino. Kaya sa survey ng Pulse Asia, lamang na lamang si BP Sara. Kahit sino ang iharap sa kanya. Leni, tatalunin ni BP Sara. Bam Aquino, tatalunin. Si Risa, tatalunin. Sino lang ang makakatalo kay BP Sara? Baka ito si Father Reyes. Baka pwede kayo tumakbo, Father Reyes, na pagkapangulo. Tingnan natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na og yero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan lagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gid ko sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen. Karon nakapatindog na gid mi sa among balay. Nga inaani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og pili sad igo ang among kita nga kwarta kay kutob sa pagkaon. Daghan salamat. So wala mo igong ikapalit sa yero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Taman ra gid sa pagkaon among makita nga pangwarta. Daot unta nga mapadayon ni nga tabang para daghan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.